Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. Mga ka-Johnny, medyo itong usapang ola natin na ito ay kaunti lang talaga or hindi naman talaga halos lahat ng mga tao alam itong tinatawag na third party collection. Mga ka-Johnny, pag-usapan natin ito ngayon. Excuse me. Medyo masakit yung lalamunan ko dahil sa iba't ibang pag ano na panahon ngayon, yung init na kasi janitor ako sa isang kumpanya. Nainitan ako na ulan na nakarawan, no, mga ka-Johnny. Pero excuse me, medyo iba talaga yung lalamunan ko. Pero tayo pag-usapan natin yung third party collection, no? Pero bago yun, pag-usapan natin muna yung first party collection bago magkaroon tayo ng third party collection. Bakit ba rin merong first party and third party collection? Ito yung pinag-uusapan dyan mga ka-Johnny para maintindihan nyo yung mga ganitong klase ng usapin. Ang first party collection is the OLA, online lending apps, at tayo na borrower. Yun yung magkapartido, magkabilang partido. Kaya nagkakaroon ng first party collection mga ka-Johnny. Si loaner at tayo mga borrower. Sana intindihan nyo mga ka-Johnny, no? Siyempre, kadalasan kasi inisip ng mga tao yung ganito pagka inisip natin na collections or collections agency, iisipin agad natin is parang third party collection. Yun yung pumapasok sa ibang mga nangungutang or nagkakaroon ng may ibang naniningil na parang ganun mga ka-Johnny, na parang pupunta lang sa bahay mo, meron ng ibang tumatawag sa iyo, iba't ibang mga number, kala ng iba third party collection na yan. Pero ito ka mga ka-Johnny, kapag first party collection refers to a company using its own employees to collect unpaid debts. Yun yung una. Kunwari, nagpapakilala siya na empleyado siya ng Digido, empleyado siya ng Mr. Cash, empleyado siya ng Bilis, empleyado siya ng Tala. Yun yung unang tinatawag na first party collection. Nung nagpapakilala na siya mismo nagtatrabaho dun sa OLA na yun o sa lending companies na yun mga ka-Johnny. Ngayon, pag pumasok na yung third party collection mga ka-Johnny, ito na yan. Wait lang. Third-party collections refer to the practice of hiring a third-party agency or company to collect unpaid debts collection on behalf of a creditor. Ibig sabihin, kukuha na sila ng ibang mga empleyado ng isang kumpanya o ng isang collecting agency na maniningil doon sa mga merong hindi na nabayaran. Tulad ko, ako naranasan ko. Meron ako hindi nabayaran sa Ion, like explain ko naman sa inyo, di ba? Meron nga. Kaya meron dumating sa akin na demand letter tsaka mga tao na nag-house visit. Sa kanya liliwanagin ko lang itong sinasabi ko para maintindihan nyo kung bakit meron nag-house to house at meron na hindi nag-house to house sa mismong OLA. Eto si Digido, mga pag pumunta sa inyo yan at may dalang mga papel like ito, pakita ko ulit sa inyo. Wala. Wait lang mga ka-Johnny. Ito. Ito, di ba? Pag may ganyang papel, yung mismo yung empleyado ng Digido. Yan, yung mga ganyan. Ayan. Basta may ganyang papel, mismong empleyado yan ng Digido, yung pupunta sa inyo na mangongolekta ng paniningil. Pero kapag ang third party collection, nagkakaroon na yan ng demand letter, na iba na yung maniningil sa iyo. Like, example ni sa akin, ibang collection agency na yun, hindi na po iyon. Parang iba na yung pumunta sa bahay, parang something ganun. Parang inupahan na po nila or kaya naman binili ng collection agency yung utang natin sa kanila. Tapos sila na napahala maningil sa atin. Kumbaga parang binayaran na po ng lending company yon. Tapos bahala ka na maningil doon sa mga may utang sa amin. Kaya yun ang naging problema dyan mga ka-Johnny, no? Ito yung pangalawang problema dyan sa mga third party collection agencies. Kasi pagka nagkaroon ng ganyan third party collection agencies, nagtuturuan na yan kung sino talaga yun ang haharas, lalo na sa mga OLA, yung mga nangaharas na OLA, yung mga abusive OLAs, kasi ibabato lang naman nila yan doon na sa third party collection agencies na sabihin na hindi naman po kami nangaharas yung pong binigyan namin ng third party collection na kumpanya. Tapos si third party naman, sabi na, hindi po kami yan parang ganito yan sila po yung unang nag-gano'n. Nagtuturuan yan minsan, kaya mahirap i-alam kung ano talaga yung nakaharas na kumpanya sa inyo. Kung yung first party collection, inhiraman nyo yung OLA, first party
collection, tapos yung third party collection, tuturuan niya, maaring ganun yung mga sitwasyon, kaya nagkakaroon ng problema, pagka singilan na, nagkakaroon na ng harassment mga kadyani. Sana naiintindihan nyo na, nagkakaroon ng problema yan, yung dalawang yan. Kumbaga parang, pwede mong sisihin si first party, at pwede mong sisihin si third party collection. Pero ngayon mga kadyani, ipapaliwanag ko rin sa inyo, ipapakita ko sa inyo, ang isang uri ng third party collection. Kasi itong third party collection agency na ito is siningil ako kahit wala man akong utang sa kanila, like si OLP, pero tinignan ko, nalaman ko na tong third party collection agency na ito is hawak pala talaga nila even yung iba kong mga nautangan. Ito, pakita ko sa inyo si AMG Collection Services, di ba? Nasabi ko naman sa inyo na nagulat ako, may utang ako 1,300, gayong wala naman ako utang sa OLP. Pero mga kadyani, matitrace pa lang nila kayo kasi under din pala nila yung ibang mga OLA, pati yung mga ibang services na hawak nila. Ito ngayon si AMG Collection Services. Ito yung third party collection. Ito yung mga hawak nila. Isa-isahin natin mga kadyani para maliwanagan kayo. Para kung sakaling magkaroon kayo ng problema dito, na wala naman kayong utang sa isang OLA na yun, tapos magugulat kayo na nag-text si AMG, hawak pala nila ito. Kumbaga, under pa rin pala nila yung OLA na yun, mga kadyani, o yung mga lending companies na ito. Isa-isahin natin, sabihin ko sa inyo. OLP, mga kadyani, hawak talaga nila yan. Yan yung una kong nahiraman na binayaran ko naman agad ng nag-due date lang ako isang araw, tapos nagulat ako may utang ko sana. Kasi ang alam ko talaga, si AMG is number 1 hawak talaga nila is si Online Lending Pilipinas. Diba? OLP hawak talaga. Pero nagulat ako sa mga sumunod na mga nakita kong impormasyon na ito. Maya. Pay Maya. Cool kayo, no? Ato may PH. Saan nyo yan? Kay Lazada. Diyan ang iniisip ko ngayon mga kadyani kung bakit nalaman nila yung number ko na bago. Kasi meron talaga akong utang sa Lazada. Pero ito nga yung sinasabi ko, pagdating sa mga Lazada na yan, pwede mo naman pakiusapan yan. Ang problema na ngayon, medyo talagang kapos ako sa budget, kaya hindi ko agad-agad mabayaran. Pero hanggat maaari, kayang gawa ng paraan, kung kaya lang ibigay yung mga principal amounts, kaya kong gawa ng paraan yung mga ganun. Pero yung bigla ang bayad, talagang hindi ko na kinaya ngayon dahil nga sobrang gipit natin ngayon sa panahon. Pero sabi nga, pasimula pa lang po ng pagbabawi o pagbubuelo sa mga utang ko ngayon. So mga kadyani, kung alam niyo si Atome, Lazada yan. Ito pa yung isa, medyo tingnan ko lang, medyo malabo naman yung mata ko, maatake na naman. Hindi ko masyado mabasa, no? Pero isa, sa susunod na video, gagawin ko to. Yung isa. Pero ito, isa yung Doha Bank. Hindi ko alam kung kilala niyo itong Doha Bank. Etong MSB, hindi ko mabasa masyado, malabo Peso Ready, hawak din pala ni AMG. Flexi Finance, baka may mga utang kayo dito kay Flexi Finance, tapos hawak din ni AMG. Baka may maningil sa inyo, tingnan nyo. Si Worth, ewan ko kung kilala nyo ito si Worth, parang yung ko lang. Si UnaPay, ito mga kadyan, UnaPay, hawak din ni AMG. Ito pa, ito syempre alam nyo na kung sino, si Digido. Number 1 din na partner nila yan, si Digido. Garnet, Raycom, ako anong tawag, kung tama ba ito pagkakabasa ko, di ko maintindihan. Raycom o Rayco, ewan ko, basta ito yung nakasulat, ipakita ko na lang sa inyo yung picture ng hawak nila. Salmon, at saka yung Pinbro, syempre magkakapatid yung mga yan, Digido, Pinbro, tsaka yung sila tawag doon, Manikat. Parang something lang gano'n. Basta magkakapatid yung mga yan, mga AMG, under ng AMG Collection, third party siya, mga kadyani, no? So, pinakita ko lang sa inyo para maging aware kayo kung sakasakali may maningil sa inyo ng AMG, under pala ni itong mga online lending app to. Kumbaga parang, sila yung taga-singil kapag once na hindi na nakabayad ng matagal yung mga victims, yung mga OLA lender, yung mga nangungutang sa kanila, no, mga kadyani, yung mga may hawak na third party collection, mga kadyani. So yun, sana na bigyan ko kayo ng ideya about sa third party collections agency, kung bakit nagtataka kayo paano nagkakaroon ng ibang third party collection, kasi may tanong sa akin dyan kung ano yun. Pero mga kadyani, yung third party collection yan, syempre maniningil lang yan, walang gagawing harassment yan.
Pero kung nakaka-receive na kayo ng mga pang-abuso, ano yun, tawag yun, alam niyo na yung mga pang-abuso na yung papakulong ka, papaanuhan ka ng estapa, papagawan ka ng kaso, something. Mas advantage natin yun para ipakita sa reklamo natin kung sakasakali na magkaroon tayo ng problema ganitong na pangharas ng mga OLA, pati ng third party collection agencies, mga kadyan. Pwedeng ilaban din niya sa pag-file ng kaso, mga kadyan. So yun, mga kadyan, ito ang Unicode ka dyan ni Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.